Our message for today morning has is about sa ating God, no? And ang obligation natin sa God na i-love natin siya, loving God with all your heart, no? With all her heart. Ay yan ang ating obligation everyday. Ang unahin natin ay about God, next man, next money. Yan ang atin leksyon ng nakaraang araw. Ngayon, dahil sa pagmamahal ng God sa atin, balik pagmamahal tayo sa Kanya, no? Yan ano ang atin gawin para malaman ng God na mahal natin siya. Ito ang kailangan natin, ang magrelang everyday pagising natin sa umaga. Kaya lang ang gusto ng God na una-una natin siya nag-greet at saka na isa sana happy siya kay isa sa member of the family na kung may mga father, mother tayo, good morning mother, father, kung ano ang next story natin. Yan ang gusto ng God the Father sa atin na gawin natin sa atin everyday nga life. Nga loving God with all our heart, no? Falling in love with God is the greatest romance, no? Yan. Searching Him with the greatest adventure, finding ng Him is the greatest achievement of being with Him, no? Is the greatest source of our joy. Maligaya tayo kay na-finish na natin ang prayer natin sa ating God. You can see God everywhere. If the mind is set, if your mind is set to love and obey Him. Anong gusto ng God kay atin siyang master boss ng manager, no? Come near to God and welcome from near to you. Yes, siya kay near ta sa Kanya, minahal ta siya, balik pagmamahal din siya, no? Kay yan ang basket yani mga katulad natin na tao sa earth. Pagmahal mo, balik pagmamahal yan. Kung kaaway mo, balik kaaway yan. Suntukin mo ang tao, balik suntok siya. Ganyan tayo. Kung mahal natin ang God, everyday, natin siya, i-greet natin siya, good morning. Yan ang nagigayahan na siya kay ibig sabihin, hindi natin nakalimutan ang ating God. Kaya, yan ang gawin natin sa morning, every morning, pagising natin, para ang day mo maganda. Dahil, bless siya tayo, no? Guide niya tayo sa everyday na life natin. Our love for God is tested by the
question of there we see him in his gift. No? Jesus Christ was and is the great example. No? Example si Lord Jesus Christ, no? Ating Master Boss Supervisor na ng God para sa atin na maging secure natin, no? Na napako sa krus para mag-clean ang lahat na ating mga tao di sa earth na makasalanan para naman tayo kay clean na lahat, umpisa naman tayo sa buhay natin na walang kasalanan. Yan. Ang gawin natin, ituloy natin yan na wala tayong kasalanan, no? Hindi naman mahirap na malaman natin kung ano ang kailangan natin na gawin para hindi tayo magkamali, hindi tayo makasin na ulit, no? Yan ay ang ating kung nag-aral ka ang ating assignment, yan ang 10 Commandments, no? Andyan ang ating gawin na kailangan i-perfect natin para clean tayo sa ating buhay dito sa earth. Kaya ang gusto ni Lord Jesus Christ sa atin na i-apply natin sa buhay natin, no? Yan. Alam nyo naman na ang ating Lord Jesus Christ na marami ang sa atin, na serbisyo sa atin, no? Kung mayroong may sakit, humiling ka lang sa kanya na ihil, no? Miracle na sana mag-cure. Yan, mag-cure. Pero hindi lang yan. Kung may kasalanan ka, mo lang i-pray, mag-pray at maghingi ng sorry. Patawad kay Lord Jesus na kay patawarin niya ka. Yan ang gawin natin sa prayer, mag-sorry tayo kung anong gawa natin kasalanan, no? At ang pagpa-supervise sa buhay natin. Kung may problema ka na daw, mahirap daw, hindi mo kayang solbahin, i-ask mo lang kay Lord Jesus. Lord Jesus, anong mabuti ko dito gawin para ma-solve ko ito? Sino ba ang taong gusto, ang pwedeng mapuntahan na makatulong sa akin para ma-solve ko ang problem kong ito? Yan ang kuha ni Lord Jesus na sa ating isipan kung ano ang mabuting gawin ng mga problema natin na kailangan niya tulungan tayo para ma-solve. Yan nga assignment ng ating ng Lord Jesus. Siya ang supervisor natin. Kung may nagatrabaho tayo na yung medyo nahirapan ka, tanong mo sa supervisor mo kung ano ba ang ko nang trabaho, dyan ko ba mangkot kung question ka sa supervisor. Kaya siya, Jesus Christ was and is the great example sa atin, no? Na He was always obedient and did only the will of the Father. No? His greatness
and following ng following and obeying every commandment of Heavenly Father. Kaya, ang Ten Commandments natin na ng God the Father sa atin at Lord Jesus. Do right the Father and the path of God command have their heart set free. Set free tayo. Wala na tayo problema. Kaya ang ating God the Father ay mahal tayo. Kaya thank you kay mahal tayo ng ating God the Father. Hindi nyo kaya nagturo sa mga taong dito sa amin. Kung ako sa barangay, ganyan, may lecture ako, kaya may ganito ako, para makita nila. Lecture nakin about God. All about Jesus. Kaya yan, serving God. In front nila, ka at lecture, pero para mabasa nila, kailangan mong nila paper at mo dito sa in front nila, no? Kaya kung kaisa pag-explain mo, hindi nila maintindihan, no? Kaya yan, sila na mismo ang magbasa ng mga message na gusto mo nilang malaman. Kay ginwrite mo sa Manila paper at makudigo nila, no? Christ cannot live his life today in this world. Serving God tayo, maserve tayo sa God without our mouth, without our eyes, without our going and coming, without our heart, when we love it ng Christ loving who us. Love tayo ng Lord Jesus Christ. The eyes of the Lord reign throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. The Lord gets our eyes that we may see Thee in our daily life and see this way serve Thee. Amen. May we all have more courage, more fully strive each day to think on Christ, learn from Him, walk in the step and do what He would have us do. Yan. Kung doon tayo sa gusto ni God na gawin natin, yan, if you are to join Him, you need to know what is about to do or what He is already doing, what you plan to do. For God is not important what
they plan to do where you are is very important. Important. God speak with a purpose in mind. Kaya sa mind natin yan. Hindi, akala nyo may naisip kayong ano, pero ang ganda ang naglagay ng ano sa ating isipan. Kaya yan ang ating obligasyon sa God. Very important yun pala, no? Kay mas ma-complete natin ang araw natin kung nandyan makapray ka lang. No? Complete ang araw natin. No? Yan. Ang atin God, maraming naitulong sa atin. Kwan pa ng mga sa ating kabuhayan, no? Na kung kaisa parang tayo rin ang nag-ano ng sarili natin, kahit na bigyan na tayo na blessing na tayo ng God natin at na Lord Jesus, hindi pa natin in-apply sa buhay natin na tayo ang nag-suffer. Akala mo kung hindi mo yan i-apply ang God na God the Father o Lord Jesus ang mag-suffer, hindi tayo yan. O, katulad ng mga utang, tayo dyan sa'yo nag-suffer kay poor tayo dahil sa utang natin. Pero may solusyon dyan kung gusto nyo maging utang-free kayo. May connection ito sa prayer sa atin natin parte sa God kay Lord Jesus. No? Kaya ang sa God the Father Lord Jesus, alam nyo na kung anong gawin nyo para mahalin kayo. Paano mahal ang God the Father Lord Jesus? Kung wala kayong kasalanan. Yan ang hiniling niya sa atin, mag-pray at walang kasalanan. Hindi lang utang free tayo, kundi kasalanan sin-free. Siyempre, akala siyempre nga sa kwentuhan natin, pero hindi sin-free na wala tayong kasalanan. Kaya ang ating maging pinakamaligaya tayong tao sa earth kung wala tayong sin. No? Kung wala tayong nagawang kasalanan sa kapwa-tao natin. The best na gawin natin yan everyday para maligayahan din tayo. No? Kaya mga friend, pero una sa lahat, maligaya ka lang kung wala ka ng utang. Hindi lang ang sin ang linisin natin, ang utang pa natin. No? Kaya ano ang solusyon natin sa utang natin? Kaya nalaman na natin ang gawin natin sa atin God at Lord Jesus na nagmahal sa atin, na ang God the Father, Master Boss, Manager natin, ng Lord Jesus, Master Boss, Supervisor. Kaya na-lecture na natin ang part ng utang. Kung paano tayo, hello, baga ko lang na utang, no? Nalaman na natin ang ano sa utang. Ito ay kung paano tayo makautang free. Oh. Sandali lang.
hindi, okay na. Oh, anong gawin natin? Kaya wala na tayong sin, no? Wala na tayong kasalanan sa ating God. Kaya alam na natin ang ating gawin. Punta na tayo ngayon sa utang free natin. Na yan, anong gawin natin? Para makautang free tayo. Hindi niya. Ito ang gawin natin. Ito ang aming lecture kung may schedule kami para sa barangay. Kaya naasahan yan sa akin. Sa atin, bakit mahalaga ang utang free? No? Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay magangad na magkaroon ng isang utang free na buhay. Wala pa ako nakitang tao may matinong isip na nang gugustuhin na siya ay matinong isip magkaroon sa utang o magkaroon ng maraming alalahanin. Dahil sa marami itong utang, narito ang mga dapat gawin upang magkaroon ng utang free na buhay. Ano ang gawin natin? Number 1 natin, mas madadagdagan ang utang. Ating ipon. Madagdagan ang ating ipon. Natural lang na pag wala tayong utang na kailangan bayaran ay mas nadagdagan ang ating pera na iniipon. Imbes kasi na ipangbayad sa utang, idagdag na lang natin sa ating ipon. Banta lang iba tapos o budget. Magkaroon tayo ng mas magandang credit record. No? Dapat siguraduhin wala tayong utang na hindi nabayaran para mas gumaan ang ating credit record kung sakaling kailangan natin ng car loan o housing loan sa hinaharap sa record na ito. Gusto mo makaroon ng bahay? Saan natin kundi ma-apply ka, no? Kaya wala kang, hindi ka ng pasaway, madali ka lang makaloon. Basi kay maganda kung maganda ang record mo sa mga credit loan. Yan ang ating kailangan. Yan ang isang pabor na kung wala utang free ka at kung may utang ka, binayaran mo agad. Yan ang the best na ginawa mo, no? Yan. Number 3, magkaroon tayo ng mahusay na kaisipan. Ang isa sa pangunahing sani ng depresyon sa ating bansa ay pagkaroon ng pagkakabaon sa utang, no? Dahil sa mga problema sa pera,
kasama na sa dito ang utang. Marami na tayong babayaran. Ang depress ng tao dahil lang sa utang, mawawala ng pag-asa sa buhay. Ang mas makalungkot na katotohanan, ang ilan sa mga ito ay na winawakasan na ang kanilang buhay upang ang utang ay matakasan, no? Kung kaisa, suicide na lang sila. Kay wala na silang pangbayad, suicide na lang. Kay siganon mapriso ka, no? Magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. Kung wala tayong utang, mas mataas ang ating tiwala sa self-esteem at maiwanan natin ang self-pity. Yan sa self-pity na yan, nag-ano tayo, nag-suicide kay nang depressed ka na, no? Na battle mo na sarili mo at na ano ka na, oo. Kaya yan, may iba mag-suicide na magkaroon ng believe sa sarili at sa kakayahan at tataas ang ating moralidad, no? Na tayo padala sa ating nabuhay sa mundo na walang utang, no? Yan ang gawin natin para makaipon tayo. Ang number 5 natin, mabawasan ang ating mga karamdaman. Napansin nyo ba na kung sino yung mga taong may utang? Maraming utang sila yung maraming dinadamdam o maraming sakit. Nanghihina at hindi nakakilos. No? Paralyzed ka na, na-stroke. Dahil sa utang, walang gana kumain. Kaya ang isip ang utang kung paano mabayaran. Balisa at di na mapakali. Kung ginasuri mo siya, wala sa hindi ka naintindihan kaya ang hindi siya nakikinig kundi ang isip niya lang kung paano yan mabayaran ang utang yan, no? Kaya yan, hindi na siya makakain, bilisin balisa at di mapakali. Yan. Hindi makatulog. Tulala at lagi may alungkot, no? Yan ang gusto nyo sa buhay nyo. Kaya mga friends, nakainom ka na bulong makin? Oo. Kaya mga friend, dyan, no, ang ating dyan na ko sa inyo na sagad ang ating pero napunta tayo sa ating utang kay hindi natin natapos yon ang ating lecture noon na kagusto ng God na utang free tayo para concentrate tayo sa pag-pray sa Kanya. Kaya kung may utang tayo, isip tayo ng isip, wala na tayong time nag-pray at magsimba. Kaya ang yan na utang na stroke ka na, paralyzed ka na, doon ka na lang sa bahay, nagsina ka na, kaya hindi ka na kumakain, at hindi ka na makatulog,
Kaya ano ang mabuti tayong gawin? Kundi kailangan makautang free tayo. Kaya mga friend, yan ang ating lecture sa ngayon. Kaya para ma-apply natin sa buhay natin na mas maganda pala kung mahal tayo ng God, the Father at Lord Jesus. At kung mahal natin ang ating sarili, na ang isa sa ating solusyon sa sarili ay utang, mga utang free tayo. Wala tayong utang, kaya lahat na kung may utang tayo na mahirap bayaran kay may malaki at ang income natin ay mas malaki ang utang natin sa income natin, marami tayong sakit na kaya hindi ka makatulog, hindi ka makalakad kay na maano ang mo, mahina ang katawan mo at hindi ka nakakain dahil sa isip mo sa utang. At kung isa pa, magtago tayo sa magsingil sa atin. Doon tayo sa kwarto na lang at mag-sleep na lang ako at doon na lang ko whole day. Yan ang ating gawin, no? Kaya mas mabuting mautang free tayo. Pero kasama na dyan ang pa-pray sa God, kay Lord Jesus, kung paano mo ma-solve ang problema mo. No, kung kaisa maano lang sa isip mo, ganyan pala. May may house and lot ako. Prenda ko ito, ibayad ko lahat sa utang ko. At yan lang ang akin, isa na lang ang bayaran ko, ang financing na lang. Ang utang ko na 3 o 2, isa na lang. Kaya gawa natin ng ideya kung paano natin ma-solve ang problema natin sa utang na 3, isa na lang. Isa na lang bayaran natin. Kung noon 3,000 everyday, 3,000 naman ang 9,000 ang bayaran natin. Ngayon, baka 6,000 na lang. Kaya financing yan, isa na lang ang ating utang. Baka maliit na lang. Kung hindi, ibayad mo ang 369,000, no? 3,689, no? Ibayad mo ang 9 para maka sa imo na kung nag-loan ka 100, ang 3 na bayad mo na advance, sa 3, makuha na siya, 97 na lang, 97, 99, 100, no? Kaya ang yan ang gawin mo para madali mo siya ma-close, no? Ma-impass mo na siya, kuhan mo kay noon ang binayad mo na ng 900 o 9,000, napunta ang 3,000 sa 100 na ginloan mo, no? Siya, hindi mo alam, wala ka ng utang, no? Dahil sa ideyang yan ang gawin natin. Alam na natin, no? Na napaka-kuwan pala ng ating God, Father Lord Jesus sa ating buhay kung maghingi lang tayo ng tulong sa kanila at awas tulang kag napaka-the best ang buhay natin kung wala tayong kasalanan, no? Magpamuhay lang tayo kung ano ang mayroon tayo, kay hindi natin kaya ang sobra pa dyan.
Kung ilan lang daang para sa iyo, yan lang ano mo na, divide mo na sa pagkain o ano, na? Yan mga friend, yan ang gawin natin sa buhay natin. Hindi pala mahirap daw kung paano tayo makasolve ng mga utang natin para makautang free tayo. Finish na tayo sa utang, no? Sa next nga lecture natin, about budget naman, kung paano natin yung budget kung ano pila ang utang natin, paano natin madali mabayaran. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig nyo, ha. Atong finish na sana tayo sa God the Father, Lord Jesus. Pero para finish na tayo at iba na ang ating lecture next time, pininis ko na lang ang nating utang free. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Love you. Kakaon na ka na paken? Kaon na na? Day, paliw ganay, ang mga ano ko da, mga, na, hindi, dali diyan ay. Ano? Isa, Isel, dala din. ewan.